Magandang araw mga lods. Ngayon may nag-request sa mga subscriber natin na i-tour naman daw natin sila sa ating maliit na aviary mga lods. Kaya sige, pagbigyan natin. Maliit lang na may aviary mga lods eh. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. May nagre-request na ang sabi niya tour mo naman kami. Sabi niya isa sa mga cage mo lods. Mga cage daw. Sabihin yung siguro sabihin yung aviary. Mga lagayan natin ng ibon mga lods. Siya si mga lods, si Camille Peñalosa. Ayan. Siyempre mga lods, bago tayo pumunta doon sa ayun, yung nakikita nyo mga halaman na yan. Yan, pinakita ko muna yung mga kinakain ng mga alaga natin mga lods. Diba, kita nyo kanina yung mga hinawakan kong halaman. Yan yung mga paboritong pagkain ng mga natin. Yan nakikita nyo yung mga na yan. Gustong gusto nila yan. Yan yung tinatawag kong magic plant mga lods. Yan, para lang nasa bukid pero nasa syudad mga lods. Napapaikutan tayo ng mga pabrika. Diba, mga lods. Nilagyan ko na rin ng ornamental yan para maganda siyang tingnan mga idol. Yan. Sige, tingnan na natin yung payak nating mga kulungan. Ayan. Hindi naman kasi tayo mapera mga lods. Kaya ngayon lang yung natin, mga DIY na mga kulungan mga lods. Ayan. Puro peri yan. Hindi ko na masyadong pinopokus yung ilalim ng bagsakan ng popo mga lods. Kasi hindi pa ako linis mga lods kasi nga busy ako mga lods. Ayan, kita nyo. Tensya na mga lods kasi natuyo yung lalamunan ko. Minum ako. Ayan, parehas may inaka yan mga lods. Ayun, nakahagip tuloy. Ayan, yung mga bato-bato ko na totally gusto ko na nga yan gusto ko nang alisin para palitan ko puro kits. Nakinakay pa nga yan. Yan mga lods, mabilis din dumami yan. Pag nilagyan mo ng malaking cage yan, tapos may mga bilis din dumami. Yan yung mga una nating alaga. Okay, dako muna tayo sa kabila mga lods. Yan. Ito, medyo bumababa na yung mga Lutino, mga lods. Dalawa lang yung natirang anak niyan o inakay kasi nilaglag yung mga itlog. Siyempre pag nahulog, tumago sa sa daga na yan mga lods. Ayan mga kids ko, mga idol, mga lods. Yung blue na yan, itlog na rin yan. Yung isa sa dulo, hindi ko tinitingnan pa. Ito naman sa may unahan, kaalis lang ng mga inakay niya. Tapos yung nandun katabi niya, may inakay din yan mga lods. Yun lang yung natin mga idol, yung ating munting aviary. Yan, may alaga rin tayong Alps 2 na hindi dumadami kasi hindi ako nakapokus mga lods. Yan, ito yung pinakamalaking cage natin mga idol kasi gusto ko talaga mas malaki pa dyan pero gaya na sabi ko, nasa bubong lang tayo mga lods. Tapos hindi pa atin yung area, hiniram lang natin sa kumpare ko kaya limitado. Totally yung bubong na yan may mga tukod lang siya para makasiguro lang ako na hindi tayo babagsak mga lods.
Although, yung mga cage natin, nakahang yan. Tsaka magaan lang yan. Pati mga halaman, nakahang lang yan mga lods. Kaya walang delikado dyan. Maliban na lang kung may manalbahe sa atin. Kinain yung baba, wala tayong magagawa rin, di ba? Hindi naman siguro. Ayan, para lang nasa, para lang nasa probinsya. Ito naman, excuse me, ito naman, ito yung sa baba. Pinaka-showroom natin. Yan. Yung makikita nyo dyan, makikita nyo rin sa taas. Kasi, ano yan mga lahi-lahi yan Yan, pinagsama-sama ko. Parang, pag may pupunta sa bahay, yan yung ipapakita. Kung gusto rin umakyat, mapakyat ko rin mga lads. Yan, yun yung mga munti nating ibon mga lods. Siguro iniisip ni Idol, ni Camille Peñalosa. Shoutout sa iyo, Lods. Kala niya siguro malaki yung natin. Hindi, Lods, maliit lang. Mahirap lang tayo Hindi natin kayang maglagay ng malaking Totally gusto ko pero limitado tayo. Kaya yun, wala. Yung natin matagal pa. Ngayon Lods, sa mga gustong makita yung mga ibon ko, yung mga totally, mga una nating mga pinlag, parang request ko na rin mga Lods, hukayin nyo o balikan nyo yung mga video ko. Makikita nyo doon kung paano nag-umpisa. Pati yung bahay namin, totally, naayos na to Kasi nga, pabagsak na dati. Tapos, yun. Umutang ako ng pera, pinaayos namin to. Tapos, tinulungan din ako ng isang anak ko. Ayun. Puro bakal na siya. Tapos, kasi dati, suko ako dyan Konti pala yung ibon natin, suko. Talagang nakatulang kuka lang. Pero nung umangat yung bahay, yun, nakakatayo na ako dyan sa bubong mga lods. Yun yung yun yung history ng natin. Sana sa mga kalods natin na yung mga bagong subscriber. Mga lods panoorin nyo, hukayin nyo. Alam nyo yung marathon movie. Di ba may mga ganon? Pag nanonood tayo ng Netflix na episode, yun, para pag may mga tanong kayo, yun, baka masagot doon. Kung ano ba ang itsura dati ng bahay ko. Although ngayon, gano'n pa rin naman, medyo nag-upgrade lang konti. Tapos yung kulungan ng mga yung aviary nating maliit, kung ano itsura dati, kung ano yung mga alaga ako dati. Totally, mga lods, ang unang-una kong alaga, halaman mahilig tayo sa nature mga lods kaya halaman yung nandyan, mga gulay. Tanim pa nga ako dati ng dyan tanim ako ng mga milon. Napatubo ko naman mga lods, napabunga ko. Hindi ko lang mapabunga dyan, kalabasa kasi limitado. Kailangan ng kalabasa maraming lupa. Nasa mga pasulang tsaka timbang maliit na yung natin, kaya ayun. Hanggang sa naisipan ko mag-alaga ng ibon. Kasi nga, yung kumpare ko dati, nag-aalaga ng ng ibon. Yan nga, yung bato-bato. Ayun, binigyan niya ako, siguro way back 2000 17 ba? O mga ganun, mga 17 o 16. Ayun, 3 taon ko inalagaan, hindi dumadami kasi disable yung babae. Kaya ako sa totoo lang yung gusto ko pag nag-alaga ako, yung hindi naman perfect. Yung walang kapansanan kasi yan mga lods pag kasi may kapansanan, may possible hindi ka makapagparami. Kasi nga, lalo yung paa, disable yun unat yung paa. Siguro na nung bata yan.
Ayun, 3 years pero napagtyagaan ko siya. Yung Paris na yun. Itlog lang ng itlog, puro itlog busog kasi nga pilay yung yung lalaki. Lalaki ba yung pilay? Ay, oo, yung lalaki. Hindi siya makasampa. Sabi ko nga kung naging babae yung pilay, baka pwede pa eh. Wala di tayo pinalad doon. Tapos, ang history ng parakeet mga lods, 3 years na mahigit, kung bibilangin nyo, 2017. 3 years na ata, mahigit pa mga lods, hindi lang 3 years. Tapos yun, nung yun, gusto kong hihanap ng pares kasi nga mahilig tayo sa ibon eh. Ano pa yun, take note mga lods, aluminum pa yung nun, yung cage nun. Yung bato-bato ko. Tapos bumili pa nga ako dyan sa kanto ng native na bato-bato eh. Tapos inubos ng daga yun mga lods. Makikita yun sa vlog ko eh. Tapos nagpasama ako sa kumpare kong isa. Kasi marami akong kumpare dito eh. Mga barka-barka ata. Ayun, sabi niya punta tayo pare sa Bulacan. Ayun, pumunta kami sa Del Monte. Del Monte, Bulacan. Madaling araw pa yata, madilim-dilim pa, tumakbo na kami, nagbiyahe. Nung pagdating doon, siyempre, unang tinarget ko kasi nga yung yung bato-bato. Ayun, nakabili ako, 2. Hinabilinan ko doon sa may nagbebenta. Kahit parehas lalaki, okay lang. Sabi niya, hindi kailangan pares para sure ball. Pumayag naman ako, binigyan niya ako. Ayun, sigurado ka manong to oo siya. So nung nakabili ako yun, kasi sabi ni Mrs. pili kang nung gabi yun sabi niya bili ka ng lovebird. Bumili ako bumili tayo ng kits kasi nakikita ko yung kits kasi malambing yan ayun, bumili yata ako nun, hindi ako nagkakamali, 5 piraso. Meron ng pares, yung may pares na budget kit, tapos 3 piraso pa na 3 pa, basta o 3 pares na bili ko. Di ko na matanda mga lods, sa tagal na kasi. Di yun di nakabili na ako. Yung tunog pa lang mga lods, tuwan-tuwa na ako rin kasi mga bata pa yun yung nabili ko yan. Masarap sa tenga kasi yan yung parakeet, yung tunog ng inakay. Yung yung buo na yung pakpak, yung nakakain ng sarili. Ganda ng tunog nun yung nagbibiyahe kami, tuwan-tuwa na ako kasi sarap sa tenga mga lods. Ayun, pagdating, meron akong maliit na kulungan, yung dating kulungan ng bato-bato na maliit. Nilagay ko kaagad doon, tapos agad-agad bumili ako ng kulungan screen. Inassemble ko yun nung pagdating, tapos maghapon kung nag-assemble ako. Ayun, nakagawa kaagad ako ng kulungan noon. Nakikita niyo yan mga lods, sana panoorin nyo, kukain nyo, makikita nyo yun, nasa gilid lang ng bintana namin yan. Tapos yun, nung porke kumabata, wala pa. Ngayon hindi pa ako, parang siyempre bago. Punta ako sa di ba, bilihan ng mga pagkain ng ibon. Ayun, may nakita akong pet shop malapit sa amin dito, nagbebenta ng Bumili na naman ako. Yata, 2 pares, tapos bumili pa akong cage nun Nilagay ko sa nadagdagan. Kada bili ko ng pagkain, bili ako isa. Hanggang sa may napanood akong vlog sa may Cartimar. Sabi ko parang mas marami din sabi ng pare ko kasi mahal. Pero sabi ko okay lang. Pinuntahan ko yung mga lods. Pagpunta ko doon, marami. Tsaka yung time na yun, hindi pa naman ganun kasi ang presyo nasa 500 pa rin, 400, 600, depende sa mutation.
Ayun, bumili ako ng ano. Kasi nga parang napansin ko kasi hindi pa tayo ano nun. Parang feeling ko puro babae yung nabili ko. Isa lang talaga yung pares na hen at saka ka. Yun, punta akong Cartimar. Ang natanda ko, bumili ako 3. 2 dilaw na puro kak. Tsaka yung violet. Ayun. Kasi yun ha. Totally, nakakawala pa nga eh. Naalpasan. Kabibili ko lang, naalpasan ako nun. Kasi nga, mabait. Parang akala mo hindi nalalabas pero ano, nagugulat yun. Napapalabas na ang page, mga lods. Hanggang sa kakabili ng bili, namamatay mga lods. Kaya ako, tinatandaan ko yun. Yung experience na yun. Sabi ko, bakit namamatay yung mga alaga ko? Tapos, halos lahat yata ng sakit ng skull mite. Tapos yan, mga kuto na yan. Tapos yung parang bukol-bukol yung mukha, yung paa. Maraming yan. Tapos bigla na lang bubulagta. Tapos parang hinihingal. Nung pala, nakakain na ng sa kawalan natin ng kaalaman nun. Hanggang sa nag-research ako na pinag-aralan natin talaga na kung ano yung kabawalan. Tapos yung mga sanhi ng biglang pagkamatay o namamatay yung mga alaga mo, bakit hindi ka nabubuhayan. Ayun mga lods, focus ako ron. Hindi ako umano sa meditation, kaya nga pag may nagtatanong sa akin, hindi ko alam nung una yun. Hindi, basta ang focus ko kung paano ko matatakasan yung lagi kang namamatayan ng ibon. Yung hindi ka pa nakakapagpapisa, namamatayan ka na. Nakakalungkot yun yung di bali kung marami na eh. Talaga kahit marami lods, kakalungkot din yan eh. Ayun, hanggang sa lahat ng mga paraan, tapos halimbawa yung sakasakali yung alaga mo magkasakit ng ganito, dapat alam mo yung gamot. Ngayon kung minsan may walang lunas eh. So ang gagawin mo, maiwasan ang sakit na yun ng ibon. Yun, inano ko lahat yun, knowledge, inaral ko. Huli na ako nag-aral ng mutation nung marami na lang nagtatanong, tsaka parang na-conscious na rin ako. Basta ang focus ko nung una, kung paano lulusog yung mga alaga ko na hindi sila magkakasakit. Hindi na maiwasan pero at least ma-reduce kung ano yung mga dapat na iwasan na para hindi sila magkasakit ng ganito. Ayun, nakakuto-kuto na yan kasi kawawa ibon mga lods Ayun, hanggang awa ng Diyos natutunan natin yan mga lods. Hanggang sa nakapisa tayo nun. Tuwa ako nun. Sabi ko nga, makapisa lang ng dala-dalawa, okay na ako Kaso sa kaswertihan ko mga lods, si Tweety, namisayan 5 yata o 6. Sabi ko, swerte, buhay lahat mga lods. Tapos sumunod si Marites. Ngayon si Marites laging 4 yun 4-3. Mag-5 man yun, mamamatay din yung isa mga lods. Pero 4 buhay lahat yun. Kaya yun, hanggang sa dumami ng yung ibang breeder ko, nag-itlogan na rin. Yun, hanggang sa meron pa nga akong pinares nakapagbuga lang siya ng isang beses. Pangalawa pero nilalaglag niya sa pwesto niya parang may dagang sumasalis kaya wala, nauubos. Hindi siya magandang kaya kinalas ko yun. Moss green, yung dark na green siya tapos violet. Maganda rin ngayon mature na yung dalawang ang gandang tingnan titigan mo, di mo lang kung ano ang kulay niya, nag-aalang ka. Blue ba, gray ba, o green. Ang ganda ng Pero mga bata sila, papangit na ng itsura. Ngayon, mature na, ang gaganda. Kaso yung na pares na pinagwalay ko kasi nga hindi maganda, tinatapon yung itlog, yung
Ayun, hanggang sa tapos nagkaroon na uli ako ng ibang breeder. Tapos pag hindi, kinakalas ko yung kagad mga lods. Pag hindi siya magandang magulang. So, hindi siya magandang mabisa o magano. Basta pangit pangit na breeder. Kaya kinakalas ko agad yun. Kasi sayang panahon natin eh. Pero pag maganda, kagaya nakapagbuga muna ako ng 2 bago ko sa kinalas. So ngayon, yung mga natin, yung kasi dumami na mga lods. Ngayon, yung breeder natin, although palit-palit na to eh. Marami ng palit-palit to. Bali 7 yung breeder natin ngayon. Kasi ayoko masyado marami mga lods. Kasi sa totoo talaga ako, lagi kong sasabihin sa inyo, lagi ako magtatapat sa inyo. Mabigat din sa bulsa yung patukan niya mga lods. Mabuting kung lagi tayong may trabaho, di ba? Minsan trabaho ko mga lods, Freddy Aguilar, lulubog lilitaw sa ibabaw ng araw, sabi. Kaya nililimitahan ko yun. Totally, ang dami kong gustong isalang pero hindi ko inaano kasi limitado lang para at least kaya natin. Kaya nating alagaan yung mga kasi minsan gaya na sabi ko isang araw gusto ko na dalhin sa pet shop kasi nangihinayang naman ako, sobrang barat, pinabarat. Alam nila pag yung iniisip nila marami ng to kaya kahit barating ko to wala sa talaga iba naman lang sana kung pambawi sa pagkain ng alaga na hindi talagang hindi natin masisima naghahanap buhay ganun talaga. Kaya yan, sinatsaga ko, andyan sila pag walang bumibili kasi minsan may bibili malayo alam ka namang i-deliver mo pa wala ka nakikitain mga lods. Kaya okay lang kasi ako naman mga lods, gaya na sabi ko dati pa ako naglilibang tapos binablog ko siya mga lods, di ba? Alay mo, isang araw bigyan ako ng kayamanan ng mga alaga natin, di ba? Kasi binablog ko sila so sa ginagawa ko, pagamat may gastos yan, tapos nalilibang ako, na masaya ako mga lods, tapos binablog natin, di ba? Siyempre alam na natin yun pag na-monetize tayo, di ba? Hindi ko na problema yung pagkain nila. Pag may bumili pa, di wow, di ba mga lods? Ganun lang mga lods. Ayoko sabihin nyo, quick na ako, hindi. Ganun. Kalukuhang malaki yun. Ibig sabihin, talagang nag-ibon ka, hindi mo siya talaga pet. Di ba mga lods? Nag-ibon ka, gusto mo pagkakitaan. Di ba? Ako mga lods, ito lang yun. Napaka-ipokrito ko naman kung sasabihin ko, hindi ko hindi. Siyempre, pag sobrang dami na yan, i-out natin yan. Ang totoo niya, kapag sa pet shop, pag talagang sobrang dami na, kahit mababa, papatulak ko yun. Ganun lang yun. Pero hindi yung pag wala ng nabuburyong na. Di ba? Ako, simple lang Simple lang mga lods ang katuwiran ko. Sobrang dami na. Di ba? O, pag sobrang dami, punta ka rito. Bibigyan kita. Ganun lang yung kasimple. Di ba mga lods? Gusto nyo, ganito. Basta usapan, punta kayo rito. Bili kang 2 pares, bigyan kita 1 pares. Di ba? Pamigay yun. Ganun lang yun mga lods. Pag sobrang dami na, ganun lang naman yun. Ang totoo dito yung mga malalapit. Kasi iba kasi nang-aarbor pero lalayo. Kaya pasensya na mga lods. Kasi kung sana hanggang Muñoz lang, baka hiyatit ko pa sa inyo, di ba? Kasi Project 8 ako mga lods Totally boundary ng Project 8 pero by sa to. Kung hanggang Muñoz lang baka tanungin ko lang kung ano yung address ng bahay hihatid ko sa'yo di ba mga lods na kaya lang minsan kagaya nung kausap ko
Kalimutan ko lang yung pangalan eh. Nagtanong siya dahil nainganyo daw siya. Nainganyo siya na dahil sa kakapanood sa atin. Subscriber natin yun mga lods. Kaso nung sinabi niya, nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero taga ano siya, Rosario, Cavite. Sa isa ka na idol ha, nakalimutan ko yung pangalan mo kasi sa dami nang nag-ano sa akin. Yung gustong bumili ng ano natin, followers natin. Kaya lang malayo. Nahiya naman ako sabihin ano kasi napakamura ng package. Kung gagastusan niya pangit naman yun, di ba no? Ganun lang yun mga lods. Pag sobrang dami, di ba? Mag-declare ako. Mamimigay ako ng 10 pares na kits. Diba, no? Punta kayo rito, unahan. Ganun lang kasimple, mga lods. Kaya lang, pag gagawin ko yung mga lods, palagay ko may mauna na sa inyo kasi dito marami rin Sa totoo lang, ito, usapang pag may binibigyan ko nakapunta sa akin. Yun. Arbor siya, binibigyan ko kasi dito lang naman Ganun lang yung mga lods. Basta yung ginagawa ko lang yung di ba na-upgrade ko yung mutation ng mga ibon natin. Pinipili pag may lumabas na sa paningin ko bago sa akin. Maaaring luma sa iba pero sa akin bagong mutation ko yun. Inihiwalay ko yun kagaya yung piniture kong nasa baba. Yun lahat yun, iba-ibang mutation niya mga lods. Iba-ibang kulay. Diba? Ganun lang. Tapos yung sobrang dami ko na, yan yung pamimigay ko, di ba, no? Ganun lang yun. Pag di nyo subukin, sa usapan mga lods yun ito. Para kahit pa paano, may pambawi. Kasi siyempre, natin ito sabi mo, idol, Arbor naman. Bumili ka kahit pa paano. Tapos bibigyan kita. Parang buy one, take one. Yan, ganun. Pwede yun. Kaya alam mga lods, huwag kang magtuturo ng kasi yung pinamimigay ko, yung mga marami na ako sabihin nito talagang na to. Kasi yung iba kasi nagpa-project tayo mga lods na pagdating ng araw pamimigay din natin to. Kasi umabot tayo ng 1K. Wala pa tayo Wala pa tayong 1K mga lods Pero malapit na. Ganun lang mga idol. Kaya ngayon, pagka-upload ko ng video na to, may sabi, idol, punta ka rito. Sige. Bakit hindi? Kaya lang yung sa usapan, bumili ka kahit papano. Tapos may libre. Bibigyan kita libre. Ngayon maaaring hindi ko na i-video kasi pag binidyo mo hindi ko lang masabi kasi mga lods kaya nga pupunta rito natutuwa kasi mga lods kaya nasabi ko libangan lang natin to kung bigyan tayo ng kita nitong mga ibon na to di salamat pero pag hindi pag sobrang dami anhin naman natin yan mga lods di ba yun lang yun mga idol napalaot na tayo ayun Idol Camille Peñalosa, sana tinapos mo tong video na to. Ayun, pagbigyan na kita na makita mo yung mga cage mga payak mong cage kasi ako lang gumagawa niyan wala pa tayo kasing mga lods at saka gustuhin ko man yung area masikip kasi nagbabalak ako sa bubong pa namin kasi bubong ng kumpare ko yan yung talagang bubong ko halaman lang ang problema baka yariin naman ng pusa ma-stress yung mga ibon natin tapos kawawa rin pag ulan araw ayoko rin namang mag-suffer yung mga alaga natin mga lods okay mga lods napahaba na naman yung ating discuss sana patuloy kayong sumuporta. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.